Hindi ba't malinaw kung sinabi sa inyo na huwag kayong kakain hanggat hindi pa nauubos ang mga bisita? Ano sa mga bilin kong hindi mo naintindihan? Ha, Leah? Patawad po, madam. Gutom na po kasi ako. Hindi pa po kami kumakain simula kaninang umaga. Maghahating gabi na... At talagang nangangatwiran ka pa? Kung anong tanong, yun lang ang sasagutin mo. Yan pa bang igaganti mo sa pagtanggap ko sa'yo rito bilang katulong? Patawad po. Madam, pagpasensyahan na po ninyo si Leah. Isa ka pa! Sinabi ko na sa'yo na sanayin mong maigi ang isang ito. Ano ginawa mo? Ikaw ang nagrekomenda sa isang yan tapos pinababayaan mo? Paumanhin po, madam. Ako na pong bahala magparusa sa kanya. Siguraduhin mong didisiplinahin mo ang isang yan. Kapag hindi ako nakapagtimpi, yan ang ihahanda ko sa mga bisita. Naiintindihan mo? Opo. Sige na. Pagkatapos ay ihanda mo ng pagkain namin. Malapit na ang oras. Yung ibang mga bisita, kilala mo naman ang mga tinutukoy ko. Papasukin mo na doon sa silid. Naiintindihan ko po. Ikaw, Leah, binabalaan kita. Isang beses pa napainitin mo ulo ko. At hindi lang sampal ang aabutin mo. Nagkakaintindihan tayo? Opo, madam. Patawad po ulit. Azon, alam mo na rin ang gagawin sa isang yan. Teka po, Manang Ason. Ano pong gagawin ninyo dyan? Itatali ko sa'yo to. Pero bakit po? Manang Ason, wala naman po akong ginagawang masama para ganituhin niyo ako. Huwag ka na lang maingay. Ginagawa ko to para sa'yo. Para sa ikabubuti mo. Sumunod ka na lang. Pero, sobra naman po! Leah, simple lang ang batas sa bahay na to. Sumunod ka at mabubuhay ka. Patunayan mo na mapagkakatiwalaan ka at gagaan ang buhay mo. Babalikan kita pagkatapos kong ihanda ang pagkain nila, ha? Pakakainin kita. Basta huwag ka munang mag-ingay dito sa kusina. Naiintindihan mo ba? Opo. Manang, sigaw po ng tao yun, ha? Sigaw ng lalaki? Wala yun. Sige na. Aalis na ako. Inuulit ko. Huwag kang mag-iingay. Babalikan kita. Isang pagbati si Tio Pangil at sa iyo, Sir Jupiter. Ako po pala si Leah. Malapit nang mag-60 anyos at ngayon ay naninirahan sa isang syudad dito sa Kabisayaan. Maayos-ayos na ang buhay ko ngayon pero hindi ko malilimutan kung saan ako nagsimula. At higit sa lahat, hindi ko malilimutan ang isang karanasang hanggang ngayon ay nagpapakilabot sa akin tuwing naaalala ko. At yan ang nais kong ibahagi sa inyo. 16 na taong gulang ako nang maulila matapos mamatay ang aking mga magulang at kapatid nang dahil sa isang malagim na trahedya. Nagpagala-gala ako noon hanggang sa matagpuan ako ni Manang Azon, katiwala sa isa sa pinakamalaking bahay doon sa probinsya namin noon. Akala ko noon ay sinuwerte ako. Pero hindi pala. Doon ko kasi nakita ang isang nilalang na inakala ng lahat ay kathang isip lamang. Leah, gumising ka na. Tanghali na. Manang Ason? Mabuti naman at naubos mo tong pagkain. Tumayo ka na dyan at mag-agahan. Marami tayong gagawin. Si Madam po. Maagang umalis. May kakatagpuin atang kaibigan niya doon sa isang baryo. Mamaya pa ang balik nun. Mabuti naman po. Natakot po talaga ako sa kanya kagabi. Tsaka nahiya po ako sa ginawa ko. Kalimutan mo na yon. Basta ang tandaan mo lang yung mga sinabi ko sa'yo kagabi at yung mga tagubilin ko. Dali na. Pumunta ka na doon sa mesa. Salamat po. Wow! Ang dami naman pong pagkain. Para sa ating dalawa lang po ba to? Oo. Bumawi ka at hindi ka nakakain kahapon. Sige na. Halika, maupo ka na. Opo. Ano po kayong uunahin ko? Itong tapa? Tapos, ang bango nitong longganisa. O dahan-dahan lang. Baka naman hindi ka matunawan yan.
wala ka na ba talagang ibang kamag-anak na maaaring puntahan? Wala na po talaga. Sinabi ko na po sa inyo nung nakaraan. Iisang anak lang si nanay at hindi ko naman po kilala yung mga kamag-anak ng tatay ko. Pasensya na po kayo ha. Gagawin ko naman po yung lahat para hindi po kayo mapahiya sa madam at hindi ako mapalayas dito. Kailangan ko rin po kasi ng matutuluyan at ng trabaho. Oh, huwag ka nang umiyak. Huwag mo nang isipin yung mga nangyari kagabi. 3 araw ka pa lang rito, oh. Kaya bumawi ka na lang. Basta tandaan mo lang, lagi kang makikinig. Opo, salamat po talaga sa pagkuha ninyo sa akin, ha. Sa tiwala. Gusto ko rin sana magpasalamat sa madam, pero... Naku, hayaan mo na yun. Kailangan din naman kasi talaga ng tao rito. Lalo na at umalis yung dating katulong. Matanong ko lang po pala. Bakit inabot naman po ng 3:00 ng madaling araw yung handaan ni madam? Tapos sinabihan niya kayo na pauwi na yung iba. Parang hindi naman po kasi normal na ang namamasukan hindi nakikialam sa mga gawain ng amo. Susunod ka lang sa mga utos. Yun lang ang kailangan mong gawin. Sige po. Nagtaka lang naman po ako. Kumain ka na lang dyan. Manang Ason! Manang Ason! Narito lang pala kayo. Kanina ko pa po kayo hinahanap eh. Senyorita. Narito pa pala kayo. Pasensya na ho at inabot pa ninyo kami kumakain. Madaling araw na ho kasi ako nakatulog. Hindi rin naman po kayo nagpaabiso na darating kayo. Kailangan ko ba talagang magpaabiso? Para po sana nalinis na namin ang patiuna yung... Oh, nauutal na kayo. Nagbibiro lang naman po ako. Teka, may bagong mukha ah. Anong pangalan mo? Ako po? Meron pa bang ibang bagong mukha rito? Ako po si Lia. Lia, ang gandang pangalan. Kinuha ko po siya bilang kapalit ni Amor. Bali 3 araw pa lang siya dito. Mukha naman siyang tatagal. May mga daladalahan pala ako. Pagkatapos mo dyan, Lia, tulungan mo akong mag-akit ng mga gamit ko, ha? Ako na lang po. Tara na. Siya ang gusto kong tumulong sa akin, Manang. Oo. Naiintindihan ko po. Lia, nasa sala lang ako. Kumain ka na maigi. Hihintayin kita. Sino po yun, Manang? Si Senyorita Myla, ang nag-iisang anak ni Madam. Grabe, sobrang ganda niya. Para siyang artista. At saka parang malayo po yung ugali niya sa nanay niya, no? Mapagbiro pa. Nako, Lia. Mag-iingat ka rin sa isang yon. Hindi mo pa siya lubusang kilala. Bakit po? Ano po bang problema sa kanya? Hindi siya nalalayo sa madam. Basta gano'n na lang din ang gagawin mo. Kung ano ang utos, yun lang ang gagawin. Naiintindihan mo. Opo. Hindi ko alam pero parang puno ng misteryo ang mga tao sa bahay na yun. Pero wala akong ibang pupuntahan. Wala akong pagpipilian noon kung hindi ang makisama doon. Nangako naman sa akin si Manang Ason na sasahod din ako tuwing katapusan ng buwan. At binalak kong ipunin yun hanggang sa makaalis ako doon at makapagsimulang muli. Nakakatakot nga lang dahil malayo kami sa mga kabahayan. Walang kapitbahay at malayo kami sa mismong baryo. Senyorita, narito na po ako. Nasaan po yung mga yaakyat na gamit? Ito, 2 maleta at 1 bag. Sige po. Iakyat na po natin. Ay, may kabigatan po pala. Isa-isa ko na lang po silang bubuhatin. Sana po yung... Hindi. Sabay-sabay mo silang dadalhin sa kwarto ko. Walang maiiwan dito. Pero po... Gusto mo ba masampal? Hindi. Palalayasan na lang kita. Total parang... Senyorita, tutulong na lang po. Siya ang gusto kong magdala sa taas. Siya lang at wala nang iba. Sige po.
Kaya ko naman po ata ito, Manang Ason. O huwag na po kayong mag-alala. Parang bago ka rito, Manang ah. Dito ka na tumanda at lahat, hindi mo pa rin alam ang dapat ikilos dito. Pasensya na po. Nagkatinginan pa kami ni Manang Azon noon, Sir Jupiter. Pero hindi na ako nagsalita. Isinukbit ko sa balikat ko ang bag at sabay na itinulak ang mga maleta. Pero nagalit si Myla noon. Sinigawan niya ako at sinabing buhatin ko ang maleta dahil baka magasgasan ang sahig. Kaya naman kahit bigat na bigat ay binuhat ko yun at tiniakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Doon sa gawing kanan, sa dulong silid ko, Lia. Huwag mong ibabagsak ang mga maleta, ha? Baka maihulog kita sa hagdan. Opo. Nang malapit na ako sa pinto ng kwarto ay sumingit ang babae sa gilid ko at siya na ang nagbukas ng kanyang silid. Pumasok siya bago ako hinayaang maipasok ang mga gamit niya. Dahan-dahan kong ilapag yun sa tabi ng kama niya. Likas malakas ang braso mo, Lia. Mahalaga yan dito. Hindi pwede sa bahay na to ang mahina at lampa. Naiintindihan ko po. Alam mo ba kung ilang katulong nang namasukan dito magmula nung magkamuwang ako? Hindi po. Hindi ko na rin alam. 100? 2? O baka mas marami pa? Alam mo ba kung bakit hindi sila nagtatagal? Kasi mahihina sila. Napatingin ako noon kay Myla, Sir Jupiter, at nang hilakbot ako nang makitang nakatitig rin siya ng diretso sa aking mga mata. May kung ano sa tingin niya na hindi ko maipaliwanag. Para akong biglang nahilo. Napahawak ako sa isang lamiseta doon at napasandal sa pader. Masasanay ka rin. Sana lang talaga tumagal ka rito. Gagawin ko po ang lahat. Magsisipag po ako. Walang kinalaman dito ang pagiging masipag. Ang tanong dito ay kung hanggang kailan ka mananatiling buhay. Po? Wala. Sige na. Bumaba ka na at sundin mo na ang mga inuutos si Manang Ason sa'yo. Sige po. Oo nga pala, ayaw ni Mama ng amoy ng bawang. Kaya wag na wag kang magluluto ng may bawang dito sa loob ng bahay. Kung ayaw mong... basta. Sige na. Baba na. Nagulat ako sa biglang pagsigaw ng senyorita, kaya patakbo akong lumabas noon at dali-daling tumakbo pababa. Naroon naman si Manang Azon na nagkukuyakoy habang nagngangat-ngat ng mga kuko sa kamay. Doon ko naalala ang sinabi niya sa akin noong hapon bago ang handaan doon noong nagluluto kami. Sinabi niya na sa labas ng bahay gagawin ang pagluluto dahil ayaw ng madam ng amoy ng bawang. Lia, ayos ka lang ba? Oo po. Pero bakit parang balisang-balisa po kayo? Ano po bang problema? Wala naman. Wala bang sinabi sa'yo si senyorita? Wala. Wala akong sasabihin dyan, Manang. Malalaman din naman niya ang katotohanan eh. Matutulog na ako ha. Walang mag-iingay, okay? Opo, malinaw po, senyorita. Manang Ason, ano po ba yun? Ang totoo, pakiramdam ko, may tinatago kayo sa akin. Hindi po tuloy ako mapalagay. Wala yun. Basta susunod ka lang sa mga utos at bilin sa'yo na iintindihan mo. O siya, sige. Maglinis ka na dito sa sala. Tapos isunod mo yung banda doon sa may tanggapan ng mga bisita. Doon ka lang sa labas. Ako na ang bahala sa mga kwarto. Sige po. Matapos yun ay kaagad akong kumuha ng mga gamit panlinis. Nilinis ko ang mga sinabing lugar ni Manang Azon. Nakakapagod man, tiniis ko yun. Hanggang sa tanghali na nang matapos kong linisan ang lahat ng sulok ng sala at mga muebles doon. Matapos yun ay tinawag ako ni Manang Azon para sa tanghalian at pagkatapos ay inutusan niya akong
isunod muna ang pagwawalis sa harapan ng bahay. Napakarami kasing tuyong dahon doon, bagay na kaagad ko namang sinunod. O ikaw, nasaan ang kapatid ko? Teka, anong kapatid mo? Pasensya na ha, pero hindi kita kilala. Sino ka ba? Huwag ka na magmaang-maangan. Alam kong alam mo kung nasaan ang kapatid ko. Nagulat ako nang bigla niya akong hawakan sa magkabilang balikat at nang dahil doon ay nasampal ko siya ng pagkalakas-lakas. Bakat ang kamay ko sa pisngi niya at kaagad ko siyang itinulak papalayo. Hayop ka. Ikaw pang may ganang manakit. Nasaan ang kapatid ko at anong ginawa ninyo sa kanya? Leah! Sino kang lalaki ka at anong ginagawa mo sa kasama ko? Hinahanap ko lang ang kapatid ko. May nakapagsabi sa akin na dito lang siya nagpunta kagabi para sa isang kasiyahan. Pero magpahanggang ngayon hindi pa siya umuuwi pati na yung kasama niya. Totoong nagkaroon ng kasiyahan dito kagabi. Pero lahat ng bisita ay umuwi na. Walang naiwan dito. Baka nalasing lang yung kapatid mo at kung saan na inabot. Hintayin mong umuwi at huwag ka nang mag-iskandalo rito. Hindi umiinom ang kapatid ko. Pues wala namang kami kinalaman sa pagkawala niya. Umalis ka na. Huwag mong hintayin. Hagarin pa kita ng itak. O baka gusto mong makulong. Ang kapal ng apog mong lumusob sa bahay na to. Sige, umalis ka na. Sige, aalis ako ngayon. Pero babalik ako. At patutunayan ko kung ano kayo. Pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa kapatid ko. Tumalikod at naglakad papalayo ang lalaking yun. Matangkad siya, matipuno ang pangangatawan at sunog ang balat sa araw. Sandali pa siyang napatingin sa bahay bago dumura sa lupa at nagpatuloy sa paglakad. Huwag mong pansinin ang mga sinabi ng lalaking yon. Sige na, tapusin mo na yan. At kapag bumalik yon, sabihin mo sa akin at patitikimin ko yun ng hinahanap niya. Opo. Naroon lang ako sa likod at naglalaba. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa, pero lalo lang naglaro sa isipan ko ang mga sinabi ng lalaki. Napaisip ako kung bakit sa dami-rami naman ng paghahanapan niya ay doon pa sa bahay na yun. Isa pa, napaisip rin ako sa sinabi niyang patutunayan niyo kung ano sila Manang Azon. Nang mga oras na yon, naisip ko na may kakaiba talaga sa pamamahay na yon. Nang matapos kong isako ang mga tuyong dahon sa labas ay nagpatuloy ako sa paglilinis. Doon na ako sa kwarto kung saan tinatanggap ang mga bisita. Mas malaki yun kaysa sa sala at mas maraming mga mamahaling gamit. Habang naglilinis ay napatapat ako sa isang pinto doon. Malaki yun, mukhang matibay. Sinubukan ko yung buksan pero nakasara yun mula sa loob. Ang baho! Ano yung amoy malansa na yun? Dito ba yung nanggagaling sa loob? Leah! Ay, kabayo! Ay, Manang Azon, pasensya na po. Nagulat lang po ako. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Huwag mong pakikialaman ng kwartong yan. Sa madam yan. At wala siyang pinapapasok dyan. Sige po. Pero parang kailangan na po atang linisin. May Hindi! Walang nasa loob ng silid na yan. Sige na. Tapusin mo na ang paglilinis dito. At pagkatapos ay ihanda mo na yung bigas na isasaing mamaya. Opo. Manang Azon! Si Senyorita. Sige na, Leah. Tapusin mo na ang ginagawa mo dyan. Narito pala kayo. Manang, nagugutom na ako. Ihanda na ninyo yung pagkain ko. Sige po, ihahanda ko po kaagad. Tutulong na po ako sa paghahanda ng mesa para mabilis. Hindi na. Sa kwarto lang kumakain ng senyorita. Ayos lang, Azon. Doon sa pagkainan ako kakain ngayon. Po, Basta kasabay ko si Leah doon. ako po? Oo, kalahating oras, Manang Azon. Bababa ulit ako pagkatapos sa kalahating oras. O sige po, senyorita. Bakit niya ako gustong makasama sa pagkain? Hindi ko rin alam.
Pero maghanda ka na. Tapusin mo na yung ginagawa mo rito. Nagmadali ako sa paglilinis. Ayaw kong may babalikan pa ako. Isa pa hapon na noon at nagsimula na akong makaramdam ng pagod. Nasa huling pader na ako ng silid na yon nang may nakita kong punyal na nakasabit sa pader. Kasama yon ng mga mahahabang itak na inilagay doon bilang palamuti sa bahay. Pero ang punyal talagang yon ang tumawag ng pansin ko. Nasa isang talampakan ng haba noon. Tanso ang kabuuan noon at nababalot ng balat ng kung anong hayop ang hawakan. Habang nakatingin ay parang may kung anong nag-udyok sa akin na abutin ng punyal. Anong meron dyan sa punyal na yan? Ha, Lia? Senyorita. Pasensya na po. Lilinisin ko po sana. Medyo maalikabok na po kasi. Ganun ba? Iba kasi ang tingin mo dyan eh. Parang gusto mong nakawin. Naku, hindi po. Hindi ko po yun magagawa. Ikaw naman, namutla ka kagad oh. Nagbibiro lang ako. Pero alam mo ba kung kanino mga yan? Ito pong mga itak at punyal? May mga may-ari po ng mga yan? Ang may-ari ng mga yan ay ang mga taong minsang sumubok na kalabahanin ng pamilya namin. Ninais nila kaming patayin. Pero sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanilang nagtagumpay. Ano pong nangyari sa kanila? At bakit ninais nila kayong patayin? Ang maging parte ng pamilyang ito ay hindi madali. Walang araw noon na hindi kami nilulusob para patayin. At ang mga yon, lahat sila napatay namin. Po? Senyorita. Utu-utu kang inuutil ka. Lahat na lang ba maniniwalaan mo? Pero totoo, patay na ang mga may-ari ng mga yan. Kaya mag-ingat ka. Baka dalawin ka nila. Bilisan mo na nga dyan. Maghihintay ako sa mesa. Pero bakit po ba ninyo ko? Basta, yon ang utos ko. At yon ang susundin mo. Opo. Hindi ko maintindihan si Myla, Sir Jupiter. Tumatawa, tapos biglang nagagalit. Hindi ko rin mawari noon kung kailan siya nagsasabi ng totoo. Pero isa lang ang sigurado ako. May kakaiba sa kanya. May kung ano siyang tinatago na parabang gusto niyang unti-unti kong malaman. Matapos kong maglinis ay iniligpit ko ang mga panlinis at naghugas ako ng mga kamay. Pagkatapos ay pumunta na ako sa kainan. Nahihiya pa ako noong pumasok. Pero nang makita ako ni Myla ay kagad niya akong tinawag. Pumasok ka, Lia. Tapos maupo ka riyan. Diyan ka sa tapat ko. Opo. Manang Ason! Ang pagkain! Dala ang 2 pinggan ay pumasok si Manang Azon. Inilapag niya sa harapan ni Myla ang isa at napangiwi ako nang makita kung ano ang naroon. Laman ng hilaw na isda. Madugo pa yun at sariwang-sariwa. Pagkatapos ay dumiretso siya sa akin. Seryoso ang mukha niya. Nakatingin siya sa mga mata ko na parang may gusto siyang sabihin. Inilapag niya sa harapan ko ang pinggan at hilaw na isda rin ang laman noon. Sakyan mo lang siya. At bumulong ka pa talaga, Manang, ano? Hindi po. Sinungaling! Sige na! Labas na! Opo. Natatarantang tumakbo palabas si Manang Azon ng silid at ng mga oras na yon ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi naman mainit pero nagsimula akong pagpawisan. At hindi lang yon, may kung anong kilabot akong nararamdaman tuwing tumitingin ako kay Myla. Kumain ka na. Sariwang isda na yan. Ipinahuli ko yan sa mga tao namin sa tubuhan bago ako makarating dito. Pero po, Bakit? Dahil hilaw? Alam mo ba na nawawala ang nutrisyon at natural na lasa ng pagkain lalo na ng karne kapag niluluto? Kung gusto mong humabang buhay mo, kumain ka ng ganito. O heto.
Tikman mo. Sandali lang po. Hindi ako makain ng hilaw na isda, senyorita. Nga! Isusubo mo to? O tutusukin ko ng tinidor yung mga mata mo? Nakakatawa! Nakakatawa talaga mga hagaya ninyo! Paano ka tatagal rito kung hilaw na isda lang hindi mo kayang kainin? Lia, mas malala pa dyan ang maaaring gawin sa inyo ni Mama. Manang Ason! Ilabas ang tunay na pagkain! Ikaw, Lia, doon ka na kumain sa kusina. Sabayan mo si Manang. Opo. Ayos ka lang? Pasensya ka na, wala rin ako magawa. Ayos lang po, Manang. Pero, bakit po siya ganun? Hindi ko rin alam. Magmula nang mamatay ang kasintahan niya, 3 taon na ang nakalilipas. Naging ganyan na siya. Mabait na bata si senyorita. Pero matapos ang trahedyang yun, nagbago na siya. Ano po bang nangyari? Maupo ka doon at ikukwento ko sa'yo habang kumakain. Nagmumug ako at pagkatapos ay dumiretso na sa lamesa. Nakahanda na doon ang pagkain namin. Kumuha si Manang ng tubig at pagkatapos ay umupo na sa tabi ko. Hindi pa rin nawawala ang malansang lasa ng isda sa bibig ko kaya naman sumubo na ako ng kanin. Mula sa kabilang probinsya si Sir Arnold. Anak ng isang mayamang pamilya doon. Naging magkaklase sila noon sa universidad at doon nagkakilala. Ang kaso, ayaw ni Madam Salve kay Sir Arnold. Bakit naman po? Relihiyoso si Sir Arnold at iyon ang ayaw nila, Madam. Kung mapapansin mo, walang ni anong rebulto rito. Nila? Anong nila? May sinabi ba akong ganon? Opo, ang sabi ninyo nila, Madam. Baka nagkamali lang ako. Mabalik tayo kay Sir Arnold. Isang gabi kasi, inihatid niya si senyorita rito. Nagkasagutan sila noon ni Madam, pero naawat din. Pero kinabukasan nakita na lang ang bangkay ni Sir Arnold. Doon sa tarangkahan papasok rito, wakwak ang katawan. At hindi na makilala. Sino naman pong gagawa nun? Mahirap magsalita, Iha. Sige na. Hanggang doon na lang ang ikukwento ko. Kumain ka na lang ng kumain dyan. Nasaan po ang ama ng senyorita? Ha? Ano? Patay na. Matagal nang patay ang ama ni senyorita. Biglang umiwas ng tingin sa akin si Manang Ason. Iniwan niya ako doon. Napaisip tuloy ako may kung ano talagang mali sa bahay na yon. Isang bagay na hindi ko mawari kahit anong isip ko noon. Nang dahil sa mga nangyari ay ninais ko nang umalis doon pero wala naman akong pupuntahan at isa pa, nagbabadya ang isang malakas na bagyo noon. Matapos kong magligpit ay dumiretso ako sa kwarto namin ni Manang Azon. Dahil sa pagod, nakatulog agad ako. Subalit ginising ako ng isang malakas na kalabog na sinundan ng malakas na sigaw ng isang lalaki. Kaagad akong napabangon. Lalabas na sana ako ng silid nang biglang may humawak sa pulsuhan ko at tinakpan ang bibig ko. Ako to, Lia. Huminahon ka. Aalisin ko ang kamay ko sa bibig mo. Basta huwag kang sisigaw. Ha? Manang Ason, kaninong sigaw yun? Lalaki ho yun ah. Alam ko. Pero huwag na tayong makailang. Hindi tayo tinatawag kaya hindi tayo lalabas ng kwartong to. Pero Manang Ason, sa oras na lumabas ka rito, Lia, hindi ka na makakabalik. Kaya makinig ka sa akin. Ano pong ibig niyong sabihin?
Hindi pangkaraniwang mga tao ang mga amo natin. Kaya kung ako sa'yo, susunod na lang ako. Ha? Natatakot po ako, Manang Ason. Aalis na lang po ako rito. Bukas na bukas rin po, aalis na ako. Huli na para dyan, Lia. Hindi ka na paaalisin nila, Madam. Lia, doon, dali. Pagkunwari kang tulog. Ason! Madam, dahan-dahan po, Madam. Baka po magising si Lia. Sigurado ka bang tulog yan? Baka nagtutulog-tulugan lang yan. Ikadena mo kaya ulit. Mamaya lumabas yan eh. Hindi na po. Tulog na po talaga yan. Sige, linisin mo na yung silid. Tapos nang kumain ang sir mo. Medyo nagkalat lang doon dahil nanlaban yung nadala ko. Pati pader natalsikan na naman ng dugo. Sige na, kilos na! Opo, susunod na po ako doon. Ngayon na! Sumama ka na sa akin. Opo. Nanigas ako sa aking pwesto ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko, pero malinaw kong narinig. Mayroon silang pinatay at sigurado akong ang lalaki yon na narinig kong sumigaw. Nagtalukbong ako ng kumot at kahit anong pigil ko ay hindi tumitigil sa panginginig ang katawan ko. Takot na takot ako noon ni hindi ko na nga rin namalayan na nakatulog na lang ako. Lia, gising na. Papasikat na ang araw. Manang Ason, ano pong... Tawag ka ni Madam. Po? Bakit daw po? Wala naman po akong... Hindi ko alam. Basta wag mong babanggitin ang kahit ano tungkol sa mga narinig mo kagabi. Naiintindihan mo? Opo. Kung ano lang ang sasabihin niya, yun lang ang gagawin mo. Naiintindihan mo? Sige na, huwag mo na siyang paghintayin. Sige po. Lia, huwag mong mababanggit na gusto mong umalis, ha? Hindi yan magugustuhan ng Madam. Sige na, labas na. Dali-dali naman akong nag-ayos at lumabas ng silid. Pagdating ko sa sala ay naroon nga ang Madam. Nakaupo at nagpapaypay habang nakangiti. Isang bagay na noon ko lang nakita magmula nang mapadpad ako doon. Madam Salve, nandito na po ako. Lia, iha! Salamat naman at hindi mo ako pinaghintay. Pero hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan kong ihanda ang bahay para sa paparating na kaarawan ni Myla. Yung anak ko. Nagkakilala naman na kayo, di ba? Opo. Mabuti. Gusto kong linisin mo yung harapan ng bahay. Alisin mo yung mga damo. Tapos linisin mo rin yung likod bahay. Itanong mo na lang kay Manang yung gagawin doon. Alam niya na yon. Sige po, gagawin ko po. May 3 araw ka para gawin ang mga inutos ko. Aalis muna ako. Si Manang muna ang bahala rito at ang anak ko. Naintindihan mo ba ang mga sinabi ko? Ayusin mo ang paglilinis at marami mga bisita ang darating. Maliwanag po. O eto, kunin mo to. Nagulat ako sa iniabot niya. Pera yun, nasa 300. Napatingin ako sa kanya. Ibabalik ko sana yon nang pigilan niya ako at bigla na lamang siyang tumalikod at umalis. Paunang bayad daw niya yun sa akin. Nagpasalamat na lang ako. Pinanood ko pa siyang makalayo sakay ng kanilang sasakyan bago ako bumalik sa loob ng bahay. Pinilit kong kalimutan ang mga narinig ko noong nakaraang gabi. Pero hindi ko magawa. Minumulto ako ng sigaw ng lalaking yun at ng pagtataka kung ano ba talaga ang misteryong bumabalot sa pamilyang yon. Binanggit ko kay Manang Azon ang mga sinabi ni Madam at kaagad pagkatapos ng agahan ay nagsimula na ako sa paglilinis sa labas. Ay, pambihira. Mukhang ulan pa ata ah. Paano naman ako matatapos nito? Ang laki-laki nitong bakuran. Hoy! Hala, yung lalaki nung nakaraan. Sandali! Hindi ako narito para mag-iskandalo. Pakinggan mo muna ako.
Ano naman bang kailangan mo? Hahanapin mo na naman yung kapatid mo rito. Makinig ka. Kailangan mo umalis sa lugar nito. Ha? Kagabi, nagmanman ako dito. Nakita ko yung amo mo. Yung Salve. Meron siyang hila-hilang katawan. Nagising nga lang yun bago niya maipasok sa loob. Teka, anong sinasabi mo? Imposibleng hindi mo yun narinig sa loob. Sa lakas ng sigaw ng lalaking yun. Maliban na lang kung pinagtatakpan mo rin sila. Itinigil ko ang ginagawa ko at humarap ako sa lalaki. Seryoso siya at hindi ko masabing nasisiraan siya ng bait. Isa pa, totoo naman na may narinig akong sigaw kagabi. Bumalik rin sa isipan ko ang naging usapan nila Manang Azon at Madam noong gabing yun. Lumingon-lingon ako sa paligid at pagkatapos ay hinila ko ang binata sa may gilid ng bahay sa likod ng isang malaking puno. Isa lang ang dahilan ng paghila mo sa akin dito. Oo na. May narinig ako kagabi. Sigaw ng lalaki. O di ba? Sinasabi ko na nga tama ang hinala ko. Kalat na sa baryo ang tungkol sa pamilyang nakatira dyan. Kapag may nawawala, sila agad ang usap-usapan. Ano bang tungkol sa kanila? At yung kapatid mo? Nakita mo na ba siya? Hindi pa. At alam kong hindi ko na siya makikita pang muli. Ang gusto ko na lang ngayon ay hustisya para sa kanya. Hustisya? Sigurado ka bang... Aswang ang mga amo mo. Ano? Sa baryo, kalat na ang usapan na bumibili sila ng mga tao sa malaking halaga para gawing pagkain. Totoo, isa sa mga inuutusan nila ang nagsiwalat noong nang hindi na sila nagbayad ng tama. At alam mo ba ang nangyari sa taong yun pagkatapos niyang sabihin sa baryo ang nalalaman niya? Nawala. Marami na kaming ipinadalang albularyo at tagatugis ng aswang dito. Pero bigla na lang din silang nawala. Leia! Narito na si Manang Azon. Sige na, umalis ka na. Babalik ako. Pero sana pagbalik ko, nakatakas ka na mula rito. Paparating na ang kabilugan ng buwan paglipas ng 3 araw. Sigurado ako may mangyayari dito. Leia! Pambihirang bata yan. Narito po ako, Manang. Saan ka ba galing? May nakita po kasi akong gumagalaw banda doon. Akala ko magnanakaw eh. Daga lang pala. Ay nako. Huwag kang lalayo at marami ding mga ahas sa gawing dyan. Naghanda ako ng merienda. Kumuha ka na lang doon sa kusina kung gusto mo. Bumalik ako sa ginagawa ko. Habang abala ay iniisip ko ang mga sinabi noong lalaki sa akin at ang mga narinig ko noong gabi. Kung pagdudugtungin, masasabi talaga na totoo ang sinasabi noong lalaki. Pero wala akong matibay na ebidensya. Nakadama ako ng takot. Kung totoong mga aswang sila, Madam, siguradong nasa panganib ako at kailangan ko nang makaalis doon. Mabilis akong kumilos. Bumalik ako sa silid namin para kumuha ng kahit ilang damit. Subalit pagpasok ko doon ay naroon si Manang Azon. Nakaupo sa higaan niya at sa likod ng pinto ay si Myla. Leia, nakausap mong muli yung lalaking nag-eskandalo rito, ano? Ho? Hindi ho. O wala ho akong... Huwag ka na magmaang-maangan. Sa tingin mo ba makakaligtas kayo sa talas ng pandinig ko? Ano? Bakit ka narito? Hindi ba't may trabahong ipinapagawa sa'yo? Ano? Tatakas ka? Hindi ho. Hindi ho talaga. Magpapalit lang ho sana ako ng damit. Alam mo ba kung ilang katulad mo na ang pinatay ng nanay ko? Si Dorita. Ayos lang yan, Manang Azon. Malalaman din naman niya ang lahat ng ito. Pinatay ho? Oo, pinatay. At hindi lang basta pinatay. Kung hindi kinain at ipinakain. Kung gayon, totoo po ang sinabi sa akin ng lalaki? Oo, totoong lahat ng yun. Kung ganun po, ang aswang kayo? Senyorita, pakiusap po. Wala naman po akong ginagawang masama sa inyo eh. Patakasin niyo na lang po ninyo ako. Wala po akong pagsasabihan ng mga sikreto niyo. Pakiusap po.
Lahat ng katulong na umalis dito ay hinahanap ng madam. Inuwi dito at pinatay. Bukod sa akin, wala pang katulong nakalabas ng buhay mula sa bahay na to. Kung gayon, bakit po niyo ako kinuha Manang Ason? Sana po pinabayaan niyo na lang po ninyo ako na palaboy-laboy. Mga wala kayong puso! Mga demonyo! Mga halimaw! Sandali, bago mo ako tawagin ganyan, lilinawin ko lang sa'yo na hindi pa ako aswang. Ako rin, hindi ako aswang. Isa pa, ako ang nagpilit kay Manang na dalhin ka rito. Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Anong meron ako para ganituhin niyo ako? Hindi ko na napigilan ang luha ko noon. Halo-halo na ang emosyon na nadarama ko. Takot, galit, lungkot. Hindi ko na alam. Napaupo na lamang ako sa higaan at napahagulgol. Nang biglang hinablot ni Myla ang braso ko at hinila ako palabas ng silid. Pumalag ako noon. Inawat rin siya ni Manang Azon pero malakas siya. Hinila niya ako palabas ng bahay at dinala sa likuran noon. Doon sa lugar na ipinalilinis din sa akin ng madam. Medyo mataas na rin ang mga damo doon pero ang pinakatumawag ng pansin ko ay ang isang malapad at kwadrado na bato. Parang malaking lamesa pero hanggang tuhod lamang. Sa kaarawan ko, dito gagawin ng mama ang orasyon para gawin akong aswang. Sa orasyon na yon, kailangan ng alay. At ikaw ang iaalay niya rito. Bubuksan niya ang tiyan mo habang buhay ka pa. At kasama ang mga kalahi naming aswang ay pagsasaluhan nilang mga lamang loob mo hanggang sa malagutan ka ng hininga. At pagtapos na sila, tatadtarin ka nila at ipapakain sa akin ang puso mo. Hindi! Bitawan mo ako! Mga demonyo kayo! Dapat sa inyo pinapatay! Pinilit kong makawala noon sa pagkakahawak ni Myla at nang magawa ko ay lumayo ako sa kanya. Nakakita ako ng malaki at makinis na bato. Kinuha ko yun at ibinato kay Myla. Sa pulsa sa kalawang bahagi ng noo. Hindi siya natinag pero kaagad na dumugo ang parting tinamaan ko. Kaagad namang lumapit si Manang sa kanya at inalalayan ito. Tatakbo na sana ako nang mapansing lumuluha na si Myla. Leia, anong ginawa mo? Ayos lang, Manang. Matagal-tagal na rin bago may nanakit sa akin ng ganito. Sige na, Lia. Tumakas ka na. Ay, pero gusto kong malaman mo na ayokong maging aswang. Ayokong manahin ang sumpa ng pamilya namin. Yun lang naman ang dahilan kung bakit pinilit kong mapapasok ka rito. Ano? Hindi ko alam kung paniniwalaan mo pa rin kami. Pero gusto kong tulungan mo kaming pigilan si Mama. Kagaya ng sinabi ng lalaki sa'yo, maraming kumalaban sa kanya pero walang nagtagumpay. Yung mga itak at punyal sa loob. Pagmamay-ari yun ng mga taong kinalaban si Mama at nabigo. Kung gayon, paano ko lalabanan ang isang napakalakas na nilalang na yun? Palaboy lang ako. Nakita ko sa iyong maliwanag at tila gintong aura. Aura? May kakayahan akong manggamot. Albularyo ang tatay ko at nagmana ako ng kakayahan mula sa kanila. Kaya kong malaman kung may natatanging kakayahan ng isa. Eh di kung gano'n naman pala, bakit hindi na lang po kayong pumatay sa kanya? Dahil hindi sapat ang lakas ko, hawakan mo ang kamay ko. Sige na, huwag kang matakot. Nag-alangan ako noon, pero inabot ko pa rin ang kamay ni Manang Azon at paghawak ko sa kanya ay kaagad kong nakitang mahinang liwanag na nakapalibot sa katawan niya. Kulay asul yun na parang dagat. Mayroon din noon si Myla, kulay pula naman ng sa kanya. Natakot ako noon sa nakita ko kaya napabitaw din agad ako sa kanya. Asul ang nakita mo, hindi ba? Ibig sabihin niya ay mahina ang kapangyarihan ko, kaya hindi ko siya kayang labanan. Pero ang iyo,
Masyadong maliwanag na parang nakakasilaw. Tama na yan, Manang. Hayaan na natin siya. Totoo namang wala rin siyang alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Aanhin natin ang aura niya kung hindi naman siya makakalaban. Pero senyorita, kung hahayaan natin siyang tumakas sa kaarawan mo, siguradong tuluyan ka ng magiging aswang. Hayaan mo na. Kung yun talaga ang tadhana ko, wala na akong... Tutulong ako. Sabihin niyo sa akin ang gagawin na tutulong ako. Wala rin naman akong pupuntahan kung tatakas ako rito eh. Magiging palaboy lang ako at malamang hanapin din ako ng madam. Sigurado ka? Oo. Ngumiti si Myla. Yun ang unang beses ko siyang nakitang ngumiti ng normal. Humingi ako ng tawad sa ginawa na kaagad din naman niyang tinanggap. Pumasok kami muli sa loob at pinag-usapan namin ang balak nila. Doon ay inaabot sa akin ni Manang Ason ng isang lumang kwaderno. Walang pabalat yun at nakatali ng lubid na gawa sa abaka. Nakapaloob doon ang ilang orasyon na makakatalo di umano sa kahit anong masamang elemento. Ito ang pinakakinakailangan mong orasyon gamit ang isang sandata. Banggitin mo ito habang lumulusob. Ito naman ay para sa iyong proteksyon. Iyang dalawang yan ang kabisaduhin mo. Meron kang 3 araw para gawin yan. Sabihin na nating makakabisa ko to. Masusubukan ko ba kung epektibo to? Hindi. Malalaman lang natin na gagana yan. Sa mismong oras na gagamitin mo na. Pero Lia, galing sa lolo ng lolo ko ang liberitong yan. Marami nang tinapos na mga aswang at mga maligno ang mga orasyon dyan. Kahit na, paano kung... Hindi ko hahayaang mamatay ka. Gagawin ko ang lahat para makaalis ka ng ligtas dito. Maging matagumpay man tayo o hindi, lalabas ka rito ng buhay. Ay sandali, may kailangan pala akong ayusin sa kusina. Babalikan ko kayo. Magdadala na rin ako ng merienda. Sige po, Manang. Baka pwedeng pakitimplahan na rin ako ng kape. Sige po. Lia, Po, pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Gusto ko lang malaman kung hanggang saan ang tibay ng loob mo at katawan. Isa pa, hindi ko sinasadyang takutin ka. May sakit ako. May pagkakataong hindi ko napipigilan ang emosyon ko. Yun ang dahilan kung bakit nagtagal ako sa Maynila. dahil yun sa pagkamatay ng kasintahan mo, diba? Mukhang naikwento na ni Manang. Pero huwag ka mag-alala. Kahit ganito ako, meron akong isang salita. Tutuparin kong sinabi kong hindi kita hahayaang mamatay rito. Aasahan ko po yan. Pero kung hindi ka aswang, paano nakakaramdam ako ng takot sa iyo? Na para bang... Ewan, parang aswang po talaga yung dating mo eh. Itinuro sa akin yun ni Mama. Hindi yun espesyal na pamamaraan. Sa titig lamang yun. Mahirap ipaliwanag pero yun yun. Ganun po ba? Huwag mo na akong tititigan ng ganun ha. Ang tapang mo nga eh. Lumipas ang araw na yon. Sumapit ang gabi at naging abala ako sa pagbabasa ng librito ng mga orasyon. May mga salita doon na kinailangan ko pang itanong kay Manang kung paano bigkasin. Pero karamihan sa mga naroon ay parabang kusa ko at natural kong nababanggit. Hindi ko alam pero kahit hindi ko naiintindihan sa literal ang mga yon ay parabang panatag ako. Tiwala nagagana ang mga yon. Nakatulog ako pagkatapos ay nanaginip ako. Mayroon daw isang batang lalaki na puting-puti ang balat at buhok. Kumikinang ang suot nito na hindi ko mawari kung ano. May iniabot ito sa aking isang gintong punyal. Tinanggap ko yun at pagkatapos ay bigla siyang nawala. At nang magising ako ay katabi ko na ang isang punyal. Ang punyal na nakasabit sa pader sa pinakamalaking kwarto ng bahay. Lia, gising na, tanghali na. Manang, kayo po ba yung nag-iwan itong punyal dito? Ha? Hindi. Yan yung punyal. Doon sa may silid ng mga bisita, hindi ba? Opo. Teka. Ang alam ko, isang binata ang may-ari ng punyal na yan.
Tapos ang sabi, sa loob daw ng hawakan ng punyal na yan ay isang mutya. Kung tama ang pagkakatanda ko, ang may-ari ng punyal na yan ay ang kaisa-isahang muntik ng makatalo kay Madam. Leah, baka pinili ka ng mutya. Ho? Napatingin ako noon sa punyal. Hindi ko maipaliwanag, Sir Jupiter, pero pakiramdam ko ay konektado ako sa punyal na yon. Inilipat ko yon sa kanan kong kamay at napaigtad ako ng parang may kuryenteng dumaloy mula doon. Hindi masakit, kundi nakakakiliti. Matapos yun ay lumabas na ako ng silid. Nakapagsimula ng maglinis si Manang at si Myla ay nasa sala. Naglalakad-lakad. Pabalik-balik, kunot ang noo at mukhang malalim ang iniisip. Leah! Mabuti naman at gising ka na. Nag-agahan ka na? Hindi pa po. Maglilinis muna ako sa labas. Hindi naman po ako gutom. Sandali. Dito ka muna. Manang Ason! Senyorita. Bakit po? Dito muna kayo ni Leah. May sasabihin ako. Umupo ako sa isang upuan doon. Si Manang naman ay nang madaling lumapit sa amin. Tiningnan ko ang mukha ni Myla at bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Panay rin ang buntong hininga niya at kamot ng ulo. Ano po bang problema, senyorita? Kailangan nating pakainin si Papa. Manang Ason, narinig mo naman siguro yung mga atungal kagabi, hindi ba? Opo. Ang totoo, gusto ko nga rin pong sabihin sa inyo yun. Teka po. Akala ko po ba, Manang Ason, patay na yung ama ng senyorita? Buhay pa siya, Leah. At siyang nasa silid doon. Yung palaging nakasara. 5 taon na siyang nakakulong doon dahil hindi na niya makontrol ang kanyang pagkahayok sa laman ng tao. Hindi naman po siya basta makakalabas dun basta-basta. Kaya ano po ba ang problema? Yung atungal niya kagabi. Hindi mo ba naalala ang nangyari nung huling umatungal siya ng ganon? Hala, oo nga po, senyorita. Teka, ano po bang nangyari nun? Mga 6 na taon na ang nakalilipas. Bago namin siya ikulong. Nagkaroon ng komosyon dito. Umatungal rin ang ganoon ang senyorito. At nung sumunod na gabi, 3 aswang ang nagdatingan dito. At ang sabi ni Mama, dahil raw yun sa tinawag sila ng Papa, gabuna ng Papa, Leah, isang malakas na uri ng aswang. Itinuturing na pinuno ng mga katulad nila. Kung gayon, ano na yung gagawin natin? Maghahanda tayo. Manang, tapusin mo ng pagdadamo sa likuran. Leah, samahan mo ako mag-ipon ng mga asin. Kaunting asin lang ang meron dito. Pupunta tayo ng bayan, pati mga bawang, mag-ipon na rin tayo. Sige po. Sinabi na rin sa amin ni Myla ang plano niya sa pagdating ng kanyang ina. Mapanganib ang naisip niya, pero yun na ang pinakamagandang paraan para guluhin ang selebrasyon na yun. Matapos ang usapan ay lumabas na kami at nagtungo sa bayan. Pag-uwi ay inihanda na namin ang mga kailangan. At hindi nagtagal ay lumubog na ang araw hanggang sa lumalim na ang gabi. Myla! Anak! Nagugutom na ako! Palabasin niyo ako rito! Ano yun? Galing yun dun sa kwarto. Huwag kang mag-alala. Hindi yun basta makakalabas. Iyon na po ba yung ama ni Myla? Nakakatakot po. Oo, pero huwag kang matakot. Uho pa rin ang gutom niya. Manang Ason! Ang pinto! Masisira na! Makakalabas si Papa! Ano? Dali-daling lumabas si Manang Azon. Dinampot ko naman ang punyal at isiniksik ko sa likuran ko. Dumiretso ako sa kusina at kumuha ng asin at inilagay ang tigisang dakot noon sa magkabila kong bulsa. Pagkatapos ay sumunod ako sa kanila.
Subalit pagpasok ko pa lamang sa silid, biglang tumalsik ang pintuan noon at umalingasaw ang napakasangsang na amoy. Amoy ng nabubulok, amoy ng kamatayan. At mula doon ay lumabas ang isang karimari-marim na nilalang. Wala yung buhok sa buong katawan, parang nabibitak ang itim na itim nitong balat at nakakakilabot ang nagtatalasan nitong mga ngipin. Napaatras ako at talagang natakot ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Simple lang ang nais ko. Ang makakain. Pero anong ginagawa ninyong mga inutil kayo? Myla, Ason, nasa na ang hapunan ko? Papa, huminahon po kayo. Uminahon? 5 taon na ako nagtitiis, Myla. Nasa na ba ang mama mo? Pumunta lang po sa mga kaibigan ninyo para po makapaghatid ng investigasyon. Bukas na po ang karawan ko. Papa, mamamana ko na ang sumpa mula sa inyo. Nasa hustong gulang ka na pala. Pero wala akong pakialam. Gusto kong kumain. Tamang-tama. Pwede na ang isang yon. Ikaw, muchacha, mukhang masarap ka. Sa isang iglap ay nasa harapan ko ang halimaw. Niwala na akong oras para sumigaw. Bigla nitong sinapo ang ulo ko gamit ang dalawa nitong kamay. Iniangat ako nito at wala akong nagawa kung hindi ang magsisigaw. Pinilit kong pumalag pero parang bato sa tigas ang mga braso ng halimaw na yun. Ramdam na ramdam ko ang dahan-dahan na paghigpit ng pagkakapisil niya sa ulo ko. Parang sasabog na ang ulo ko sa sakit ng biglang binitiwan niya ako. Bumagsak ako sa lupa at nagulat ako nang makitang may nakatarak ng taga sa dibdib ng halimaw na yon. Pampalasan, paano mo nagawang saktan ang sarili mong ama? Ha? Ano? Para sa utang lupang ito? Papa, patawad po. Pero hindi po ako sang-ayon sa lahat ng ito. Sobra na po kayo. Tapos ikaw ang magmamana ng sumpa? Kalokohan! Mabuti pang tapusin na rin kita! Sandali po. Isa ka pa! Huwag kang makialam dito! Ngayon, hayaan mong disiplinahin kita! Mula sa likuran ay hinugot ng halimaw ang itak. Itinapon yun at walang ano-anong nilusob si Myla. Nagawa ni Myla na makaiwas at tumakbo siya palabas. Kagad naman siyang sinundan ng halimaw. Pinilit kong tumayo. Masakit pa ang ulo ko pero pinilit kong mag-orasyon. Yung isa na pang proteksyon ang ginamit ko at pagkatapos ay biglang tila ba lumakas ang katawan ko at gumaan ang pakiramdam ko. Hinugot ko ang punyal. Patakbo na ako palabas nang makarinig ako ng malakas na sigaw ng lalaki sa labas. Halimaw ka! Sinasabi ko na nga ba't merong demonyong nagtatago sa bahay na yan? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ang lakas ng loob mo! Sa tingin mo ba'y kaya mo ako? Sige, lusob! Nang makakain naman ako! Talaga? At iuwi ko ang ulo mo sa mga magulang namin! Walang pag-aalinlangang lumusob ang lalaki. Alam kong mapupuruhan lang siya kagaya ni Manang Azon kaya tumakbo na rin ako palusob sa halimaw. Gamit ang isa kong kamay ay dumukot ako ng asin mula sa aking bulsa at nang malapit na ako ay ibinato ko iyon sa halimaw. Sapul yun sa likod sa mismong sugat na ginawa ni Myla. Sumigaw yun at napaliyad, dahilan para magkaroon ng pagkakataon ng binata na tagain ng halimaw sa lieg, pero nabali lamang ang taga at naiwang nakabaon ng talim noon sa lieg ng aswang.
Pambihira. Akala ko hindi tatalab tong benditadong tubig. Salamat. Wala yon. Ako nga pala si Julio. Mamaya nang pakilala. Tapusin na muna natin to. Lia! Sandali! Senyorita, Ano? Pinano mo ba ang lahat ng ito? Simula pa lang, alam ko na. Alam ko nang ganito ang kalalabasan ng lahat ng ito. Kung nakinig lang noon si Salve, napatayin ka. Napaka-demonyo mo! Sarili mong anak, ipapapatay mo para lang sa kapangyarihang demonyo mo! Hindi ka naman talaga parte ng plano. Hindi ko alam kung paano nabuntis ang ina mo ngayong baog ako. Ano? Siguradong hindi kita anak. Wala na akong pakialam dyan. Ang gusto ko lang malaman ay kung sinong pumatay kay Arnold. Hindi ka naman siguro tanga, hindi ba? Hindi ko malilimutan ang mukha ng lalaking yan habang inuunti-unti ko siya. Alam mo ba ang sinabi niya noong bago siya malagutan ng hininga? Tigilan ko na raw siya at lalayuan ka na niya. Ito ang lupa at pera mo lang daw ang habol niya. Hindi totoo yan! Sinungaling ka! Totoo ang mga sinabi niya, Myla. Mama! Nagulat kaming lahat nang bigla na lamang nagsalita si Madam Salve. Hindi namin naramdaman na dumating siya. Ni kaluskos ay wala kaming narinig, basta na lamang siyang naroon sa likuran namin. Napatalon ako sa gulat noon, kaagad akong umatras at hinila ko si Julio palayo sa kanya. Totoo ang mga sinabi ni Solomon, Myla. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ko siya pinatay. Pinatay ko siya dahil nararamdaman niyang iba ako sa lahat. Alam niya na isa akong aswang. Ipagpalagay na natin ganun nga. Pero bakit pati mga magulang at kapatid niya pinatay ninyo? Dahil maaaring may alam na rin sila. Mahirap na. Baka mahuli pa tayo. Kaya pinatahimik ko sila. Hindi naman sila mabubuting tao. Hindi sila kawalan sa mundong ito. Demonyo ka! Alam ko. At ngayong gabi, ang demonyong ito ang maghahatid sa inyo sa impyerno. Nilusob ni Madam Salve si Myla. Kaagad na naipababawan nito ang anak. Sinakal niya ito at nang hilakbot ako nang makitang humaba ang dila nito na parang sa ahas. Hindi naman ako nagaksaya ng panahon. Tumakbo ako para tumulong nang biglang tumalon sa harapan ko ang gabunan. Ibang-iba na ang itsura noon at galit na galit na. Nagkurasyon ako. Binanggit ko ang pinakamaikling alam ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang punyal at paglusob ng halimaw ay sinabayan ko yun. Nang malapit na ito ay umikot ako pakanan sabay talon at unday ng saksak sa likuran ng halimaw. Pumarap siya sa akin pero bago pa siya makaatake ay tinarakan ko siya sa leeg. Inikot ko yun bago hinila pakanan dahilan para mahiwa yun. Paano? Mahal! Tampalasan ka! Papatayin na kita ngayon! sige, lusob! Lia! Tapusin mo lang isang yan! Pero malakas si Madam. Naipababawan niya ako. Pero nanlaban ako. Nagpagulong-gulong kami. Naipababawan ko siya at pinagsusuntok pero nakaganti siya. Nagawa niya akong tadyakan. Naalis ako sa ibabaw niya. Mabilis siyang bumangon. Hinawakan niya ako sa damit. Binuhat niya ako at buong lakas na ibalalibag sa lupa. Napasigaw ako sa sakit pero hindi ko binitawan ang punyal. Tatayo na sana ako nang masipa niya ako sa sentido dahilan para biglang magdilim ang paningin ko. Ang punyal na yan. Naalala ko pa ang labanan naming dalawa ng tagatugis na may-ari niyan. Kahit pinahirapan ko siya, hindi ko siya nakitaan ng takot. Niyang magsisiman lang na hinanap niya ako. Talaga, ang naging pagkakamali lang naman niya ay ang nagpauto siya sa iyo na magbabago ka ng hayop ka. Si Manang Ason, naroon na pala siya. Sa dami ng nangyari ni hindi ko napansin na naroon na rin pala siya. Gamit ang kadena ay iginapos niya si Madam.
Umalag pa ang aswang pero hindi nagpatinag si Manang Azon. Hinila niya ng buong lakas ang kadena pababa dahilan para matumba ito sa lupa. May orasyon din ako. Adong tubig sa mukha ng madam. Pumasok ang iba sa bibig nito at maging sa ilong. Nagsisigaw ang aswang. Nag-iba pa ang boses noon na parang naging boses ng demonyo. Pagkatapos ay nagkikisay. Bumula ang bibig at umusok ang katawan. At hindi nagtagal ay tumigil na ito sa paggalaw. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Manang Azon. Pinuntahan niya ang gabunan, subalit wala na rin itong buhay at naaagnas na ang parting sinaksak ko ng punyal. Natapos din. Ayos ka lang ba? Opo. Senyorita, kayo. Myla na lang ang itawag niyo sa akin. Tapos na ang pagiging senyorita ko. Pesteng buhay ito. Wala man lang nagmahal sa akin ng totoo. Lahat sila kasi ginusto lang nila akong gamitin. Naiintindihan kita. Pero hindi pa huli ang lahat para magsimula. Narito ako. Ako rin, narito ako. Wala naman na ako ibang mapupuntahan eh. Kung ayos lang sa'yo, dito na lang ako. Sasamahan kita. Talaga. Kahit na inalipusta kita at pinakiusapang isa pang hanib ang buhay mo. Naiintindihan naman kita eh. Isa pa, pakiramdam ko ito talaga yung kapalaran ko. At kung nasan man yung mga magulang ko ngayon, sigurado ako masaya sila para sa akin. Ako, pwede ako magsilbi rin dito. Alam mo na, kahit ano. Pasensya ka na pala. Yung kapatid mo. Naipaghiganti ko naman na siya. Ayos na siguro yun. Ay, patawad. Patawad talaga. Matapos yun ay biglang kumulog at kumidlat. At hindi nagtagal ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Kagad kaming nagmadali. Naghukay kami at inilibing ang bangkay nila Madam Salve at ng asawa nito. Pero yung sa gabunan talagang parang nabubulok na ng mga oras na yon. Matapos maglibing ay pumasok kami ng bahay. Nagtimpla ng kape si Manang at ako naman ay naghanap ng pamalit na maaaring ibigay kay Julio. Nang makapagpalit ay lumibot ito sa bahay at pagbalik nito sa sala ay may dala itong relo. Yun daw ang relo ng kapatid niya na siya mismo ang nagregalo. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata pero pinilit niyang ngumiti sa kabila noon. Bakit hindi mo malang sinabi sa akin na ama mo palang may-ari ng punyal na yan, Manang? Oo nga po, bakit tinago pa ninyo? Dahil ipinangako ko sa ama ko na hindi ko yun sasabihin hanggat hindi ko siguradong matatalo ko na sila, madam. Kung nalaman niyo agad kung sino ako, malamang wala na rin ako at di ko nasaksihan ang lahat ng ito. Ilang taon ko rin kinimkim ang lahat. At ngayon pakiramdam ko, nabunutan na ako ng tinik sa dib. Niiyak hindi ko man lang nagawa nung mamatay ang ama ko sa kamay ni madam.
Napakasakit. Pero hindi ako nawala ng pag-asang darating ang araw na to. Masaya ako para sa'yo, Manang. At patawad na rin po. Ikaw, senyorita? Myla nga! Sinabi ng... Ba't nagagalit ka? Ginagalang nga lang kita eh. Pasensya na. Ay, ayos lang ako. Bata pa lang ako. Pakiramdam ko mag-isa lang ako. Oo, pinakain, pinag-aral, binihisan nila ako. Pero ang pagiging magulang ba ang pagpapalaki sa anak sa karahasan? Itinanim nila sa isipan ko na ayos lang pumatay ng tao dahil mga aswang kami. Sila. Pero hindi ko yun matanggap. Iyong sinabi ng papa mo. Maaaring yun ang dahilan. Baka hindi ka talaga niya anak. At sa tunay mong ama na mana, ang kabutihan dyan sa puso mo. Oo nga, alam mo bilib ako sa'yo. Dahil sa kabila ng kasamaan nila, nagawa mo pa rin maging mabuti. Mabuti? May sakit na ako sa pag-iisip. Pero hindi yun yung basihan ng pagiging masama. Tama, magagamot naman siguro yan. Sana nga. Oo, hindi ka namin iiwan. Sasamahan ka namin hanggang sa gumaling ka. Ngumiti sa amin si Myla. Pagkatapos ay bigla itong napahagulgol. Hinayaan lang namin siya. Pinabayaan namin siyang ilabas lahat ng sama ng loob na mayroon siya. Nang gabing yun, nagsama-sama lang kami sa sala hanggang sa biglang nagsalita si Myla. Kailangan nating umalis. Kailangan nating iwan ang lugar na to. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta? Ngayon na ang kaarawan ko at mamayang gabi, darating ang mga inibitahan ni Mama ng mga aswang. Oo nga. Pero anong gagawin natin? Saan tayo pupunta? Madali lang yan. Mag-impake kayo. Kunin niyo lahat ng mahalagang bagay na maaaring pakinabangan at ibenta. Ikaw, Julio, kumuha ka rin ng sayo. Tapos, susunugin natin tong bahay. Teka, sigurado ka na ba dyan? Hanggat nakatayo ang bahay na to, hindi titigil ang mga aswang sa pagbisita sa lugar na to. Huwag na ninyong alalahanin ang pupuntahan natin. May sapat na pera sila, Mama. Makakabili agad tayo ng matitirahan. Sige, kung yan yung makakabuti sa lahat. Sige na, maghahanap pa ako ng pampalayab. Isang oras, bago sumikat ang araw, magkita-kita tayo sa labas. Sige. Mabilis kaming kumilos. Wala naman akong iimpake kaya tinulungan ko na lang si Julio na maghanap ng gagamitin namin para mabilis na masunog ang bahay. Nakakita kami ng mga lumang dyaryo at pagkatapos sa likod ng bahay ay mayroon kaming nakitang 3 galon ng gasolina. Sapat na siguro to. Oo, tara na. Pero wala ka bang kukunin na, alam mo yun, yung maraming mamahaling gamit sa loob? Hindi ako narito para sa kayamanan. Narito ako para sa kapatid ko. Isa pa, kung kukuha ako ng isang gamit, maaalala ko lang ang ginagawa nilang kademonyohan sa kapatid ko. At saka, hindi ko kailangan ng pera. Napangiti na lamang ako sa mga sinabi sa akin noon ni Julio. Matapos ang binigay na oras ni Myla ay nagtipon-tipon na kami sa labas. Si Julio na lamang ang pumasok sa loob. Ikinalat niya ang gasolina sa buong bahay at pagkatapos ay saka siya nagsindi ng posporo. At inihagis yun mula sa labas. Agad na nagliyab ang bahay. Napatingin ako kay Myla. Walang ekspresyon ng mukha niya pero bakas ang lungkot sa mga mata niya. Hinintay naming matupok ang buong bahay at eksakto noon pagtilaok ng manok ay abo na ang kabuuan ng bahay na yon. Sa kabilang bayan tayo tutuloy. Ayos lang ba sa inyo yon? Wala ring problema sa akin. Ikaw, Julio, Uuwi ako sa amin. Kailangan kong ibalita sa mga magulang ko ang nangyari dito. Pero sasama muna ako sa inyo para alam ko kung saan kayo dadalawin kung sakali.
Pumunta nga kami sa kabilang bayan. Doon kami nakakuha ng matitirahan. Maliit at simple lang pero payapa at walang nakakakilala sa amin doon. Si Manang Ason ang nagsilbing ina namin. Nakahanap din ako ng trabaho doon bilang tindera at hindi nagtagal ay nakapagtayo naman ng bigasan doon si Myla. Hindi nagtagal magkasama naming pinalakad ang negosyong iyon. Pero hindi doon natapos ang lahat dahil kahit sa nilipatan namin ay mayroon ding mga aswang. Kaya naman napalaban muli ako doon. Mabuti na lang at nakabisa ko na ang buong librito nang mangyari ang tagpong iyon. Pero sa ibang pagkakataon ko na siguro, ikikwento yon. Maraming salamat si Tio Pangil sa pagkakataong ito. Sana mapili ang liham ko at magawan ninyo ng pagsasadula. Kung magkagayon man, maraming salamat talaga. Sana sa mga tagapakinig, mag-subscribe kayo sa channel na ito dahil dito, totoo ang mga kwento at pinatutunayan nila ng mga aswang ay hindi lang basta katang isip lamang. Muli, maraming salamat, Sitio Pangil.